Welcome to the Social Club PH, your new Tambayan podcast. This is our second episode, The Social Connection. Anyway guys, sa mga hindi pa nakanood nung previous episode namin, we will be introducing ourselves again. So I am Rian, and for my product or my favorite drink, I usually drink Coca-Cola. Lahat ng mga addict sa Coke yan, magsilabasan. Itaas ang mga kamay. Diba? Sila din addict. And then syempre pillows. Like, I could not start my day without pillows. Alam nila yan. So, yun lang. Hindi siya nag-aalok. Bakit ko aalukin? So, hello, my name is Ken. So, ang featured ko ngayon is yung copy ko, Lokite. Actually, dati copy ko 78 siya. If you know na naman siya, kapag nag-ano ka nung high school, kapag nag-copy ko 78 ka, you're the GOAT. Kasi kung hindi ka nag-copy ko 78, wala, you're missing out. I'm Angela and napili is Choco. So, ever since bata ko, ito na yung favorite ko. Hanggang ngayon, hindi na siya nawala sa akin. So, ito yung go-to favorite drink ko ng chocolate drink. Yun lang. Hi, I'm Azzy. Sa akin is Bowlangery Brownies. Wala lang, nasabog ko lang siya. Kaya ito na yung napili ko. No choice. So, for now, mag-quick introduction tayo ngayon. So, meron akong na-prepare na isang question lang. So, isa-isa tayo sasagot. So, the question is, what food are you most excited to eat this holiday season? Since, of course, December na, ano yung 1 to 2 food na nilulook forward yung makain ngayong holiday? Yung look forward ko na lang kapag bare months, which is yung puto bongbong tsaka bibingka. Grabe, parang sobrang... Naamoy mo agad. Unami ko agad. Speechless Pag na bare ako months, kasi pagtungtong ng naamoy September 1, ganun. Parang saya lang kapag may ganun. Parang sobrang fame mo na agad yung Pasko. Feel? Iyak na yan. Sa akin, actually, tuwing Christmas, favorite ko yung carbonara nung kuya ko. So, na-perfect niya yung creamy Filipino style na carbonara na favorite ko. And also, pag New Year, yung bilo-bilo. Bilo-bilo ba yung tawag sa inyo? Yung pinaltok. Iba-iba kasi tayo ng Ay, ba bahay. yung parang may Yung para siyang parang sago? Oo, gano'n. Yung may mga sagong maliit, Sago tapos lang may mga tawag ko malalaki. So, yung lola ko, ginagawa Bilo-bilo pala niya yun. lagi. Kala ko Bilo-bilo sago. sa amin. Kala ko sago lang. You. How about you, Kin? Sa akin, I think, siguro yung mango graham tsaka lechon. For, yung sa mango graham Yung mango kasi. graham mo ba may mango? Queen Yasmin, sinishade ka. Mango graham mo Pero yung ngayon kasi, before parang tinitake, natin for granted yung mango graham kasi mura pa siya. And every Pasko nandun talaga siya sa table eh. Ngayon kasi ang mahal na nung lahat. Actually, pati yung biscuit. Tapos, kung bakit lechon, kasi, 24 na ako. Parang paalis na yung age ko sa kalendaryo. So, might as well, diba, kailangan ko nang i-enjoy lahat ng mga high cholesterol na food bago ako magkaroon ng high blood or something pagdating ko ng mga 30s. Kaya, lechon talaga. Ako wala naman ako specific talaga na food. Pero ang naiisip ko talaga yung pag-gather ng food sa table during Christmas kasi may tradition kaming Gallinero family namin. Shoutout sa Gallinero family. Anyway, Name reveal. kasi alam mo yung once a year lang kami magkita nung buong extended family ko. Pero pag nakikita kami, tapos makikita ko na lahat ng food doon. Parang ang sarap kainin lahat kahit picky eater ako. Kahit chicken lang yung kakainin. Actually guys. On a daily basis. Oo, pero pag that day, talagang parang kahit hindi ako magkanin, okay lang kasi hindi ko kaya hindi magkanin eh. Pero magugulay ka. Oo. Oo, hindi nagugugul. Salad, I love salad guys. Wow. Pero alam mo yun, yung makita mo, halimbawa, eto, kahit mukhang kulang-kulang dito. Anyway, yung alam mo yung isang buo. Yung may photo op pa. Muna. Oo, tapos parang gusto ko yun. Hindi ka na mapili, na-overwhelm ka. Pero yung overwhelm in a positive way, nakakainin mo lahat. Ganun. Okay, so bago tayo mag-move forward about holiday, since yung last
episode natin all about ano siya adulting. So kayo, since working na tayo lahat, paano kayo nag-keep up? Or nagsistruggle ba kayo mag-keep ng relationship with your friends ngayon? Nahihirapan ba kayo humanap ng friends? Paano nyo na-experience? In terms of friendship muna tayo. Sige, I'll start with that. Ako ko, bukod sa inyo meron, 'di ba, alam niyo naman may circle of friends ako nung high school na hanggang ngayon. Talagang solid kami. Pero during this year, atong year ato yung pinakahirap kami mag-meet or magkita-kita talaga kasi kasi yung iba meron pa rin nasa school, yung iba naman talagang may job na rin, tapos kung may job man ay ibang schedule talaga siya. Like for example, tayo free tayo, let's say mga Monday ganyan, sila hindi, or kung meron man silang Monday na free, papahinga na lang nila. So pero ang ginagawa namin para, alam mo yun, hindi ma-missed out kung ano man nangyari sa isa't isa. Siguro updatean through social media. Like sa pagsimpleng send ng TikTok, and then magre-reply ka doon na nagkakaroon ng flow ng conversation. Tapos, oo nga, pagtatawanan namin to. And then yung pagtatawanan na yun, mababalik sa memories namin during high school. So, parang dun pa lang, na nagkakaroon ulit ng spark yung friendships namin. And, para hindi rin para yung genuine nung friendship nyo, hindi forced. Low maintenance na lang siya. Oo. Feeling ko, during adult, gano'n na talaga low maintenance. Pero And I ikaw think, ba, parang do you find yourself wanting to look for other friends? Parang sa adult life mo. Yung bukod dun sa friends mo from before pa. Yung ngayon, as an adult. I wouldn't say look for friends, pero more on discovering what part of me is looking, parang may gusto pa akong i-discover, hindi lang friendships. Kung hindi, kung ano pang gusto kong gawin sa sarili ko. Relationships din. Kung meron man. Diba, guys? Parang, hindi naman maiwasan siguro magkaroon ng friends eh. Like, lalo sa work, siguro, lalo, diba, tayo creatives, meron tayong malaking community talaga sa art industry. So, dun pa lang, pwede kang magkaroon ng connection. And then, makakabuo ka ng friendship. Pero, it's more of discovering other things and yung ma-unlock mo yung part na hindi mo alam. Ayun. So, for me, struggling to build genuine friendship. Katulad kay Rian, meron din ako low maintenance din ng mga high school friends or even senior high friends. Tsaka yung sa college, since fresh grads nga kami. Before, madali lang talaga during nag-aaral pa tayo eh. Like, ang dali magkaroon ng friends kasi classmates mo, schoolmates, or even orgs. Lahat naman tayo may friendship outside sa school during that times kasi sobrang energetic pa natin eh. As of now, it's hard to build new friendships din kasi since after work, ano nga ba yung gagawin mo or ano ba yung parang pwede mong mag-gain ng new friends nang nagtatrabaho ka kasi syempre from Monday to Friday may work. It's either work friendships or even like past relationships or past friendships mo pa yung mga nakakausap mo. Or meron kang work-life balance na sumasali ka sa mga tawag dito, mini organization. Yung mga events, like kung anong niche mo, like kung anime ba, K-pop, or films. Mostly yun yung talaga yung nakakaano. Or kung adventures ka, like nag-running ka or trekking ka, meron doon mga like nagka-create ka talaga ng bagong friendships. Pero for me, ang hirap makakreate ngayon kasi nga, kung wala kang work-life balance, mahihirapan ka talaga, lalo na nung nag-transition from college to working. Parang from scratch ka ulit na kailangan mo mag-build ng social, parang ang tawag dito, kailangan marunong ka na sa mga social cues kasi di na tayo bata. So, when it comes to meeting new other people, kailangan maayos ka na yung, hindi naman best version ba, pero yung
maayos ka na kausap or ano, kasi hindi na katulad dati na, Ay, hindi ka ba matino ka usap? Halata naman. hindi kasi, di ba, ang hirap ngayon na, mabibring up talaga yung kunwari, ano ba yan, ang tanda-tanda na, tapos parang bata pa rin kausap. Kumbaga, to save yourself from the drama nung kabataan mo, kailangan yung mga friends na kikitain mo is with the same wavelength na lang talaga. Yung parehas kayo na, kunwari, ikaw low maintenance pa rin, or sila na parang gusto nila. Kasi ang haba ng sinasabi ko, no? Ayaw, parang may dinedefend siya. Lalo kung may question sa Hindi, pero kasi, may times din talaga na aabot ka sa point na hindi mo na kaya makapag-keep up. Kunwari, nagbabar every Friday, 'di ba? Ngayon, nung nag-Halloween ako, nung kasama ko, jowa ako, mga 9 pa lang, inaantok na ako. Dahil shoutout mo, jowa. Iba yung tono niya. So ayun, ang mahirap na talaga for me. Kayo ba? Sa akin naman, in terms of friendship, hindi kasi ako yung type of person na naghahanap talaga ng friends. Gusto ko parang naturally siya nangyayari. And sa friends ko, lahat ng friends ko ngayon, low maintenance eh. Kasi iba-iba din talaga ng fine-face. And also feel like, ngayong adult, hindi talaga may iwasan yung may friends ka na mawawala. And I don't think it's a bad thing. Kasi yung friends mo, may purpose yan sa life mo eh. And ikaw, may purpose ka din sa life ng ibang tao. And if nawala yung friendship nyo, it just means na nag-end na yung time nyo together. And it's not a bad thing talaga. Kasi parang you have your purpose, you've done your purpose. And hanggang dun lang. Kasi parang hindi lahat ng friendship kailangan pang matagalan talaga eh. It's different kapag dinala mo sa adult life mo yung hindi naman dapat. So, about naman sa pag-make ng new friends, naturally may mga nakikilala rin, pero mostly din since mga nag-work na, friend of a friend na lang, or di kaya through internet na lang. Sa mga new friends, mahirap din talaga eh, kasi as an adult, adult na ako. Parang as an young adult, mahirap humanap ng same wavelength mo, ng same understanding mo. And it's not a problem din naman kasi hindi naman lahat ng nami-meet mo dapat Friend mo. kaibigan mo. Yeah. Pwedeng acquaintances lang, kilala mo lang. So, yun lang. Pwede ka away mo agad. Nakita ko, ayoko sa kanya. Judge mo kagad. Sa akin, hindi talaga kasi ako pala kaibigan. Ewan ko, tahimik lang kasi ako sa umpisa. Si Mami Oni pala. Pero ayun, meron ako isang kaibigan dati, parang nag-chat pa rin sa akin, pero hindi ko na nare-replyan. Tapos pag nag-aaya siya, di na rin ako nakapag-reply. Kaya feeling ko tampo na rin yan. Kasi parang sobrang pagod na sa work. Tapos pag rest day naman or walang work, parang gusto ko na lang mag-me time, ganun. Kaya di na rin talaga ako nakapag-reply. So, feeling ko wala na rin talaga akong kaibigan ngayon. So, sa kaibigan ni Abby na nagme-message, ito na po yung reply. Ito na yung walang apology niya. Hindi ko pag kaibigan yung tingin niya sa Bali, this time hanggang mamatay. Hindi na kasi sabi natin ng birthday ko. Ano na lang sinabi ng jowa, no? So, yun. Na para bang. So, yun. Done na tayo about friendship. So, since, ayun nga na-mention natin na adults na tayo ngayon, ano yung mga experience nyo? Ngayon, lalo ngayon December, di ba, parang ang gastos-gastos, parang ano yung pagbibigyan ng gifts. Paano nyo nababudget yung money nyo, kung nagbabudget man kayo? And ano yung thoughts nyo? Thoughts lang about the 500 peso na Chebuena budget. Ako, ikaw. Babalik na lang ata lahat ang puting buko ka. Kahit kakakulay ko lang babalik na lang dahil sa topic na yan. Pero alam nyo, Wait lang disclaimer lang to. Opinion lang namin to. opinions namin to, own opinions namin, and the views and opinions. May pumasok. Hindi, pero realistically speaking, hindi talaga enough ang 500 peso for Noche Buena. Kasi, ang Noche Buena is once a year lang mangyari. And then, sa holiday season pa. Tapos, end of the year pa. So, it's a time na to celebrate
everyone and everything that you've accomplished within a year. So, let's not settle for a 500 peso para makapag kumain ng kumain ng simple. Kasi siguro kasya siya in a way na makakakain ng isang tao, I think. Normal basis, ano? Oo, pero hindi siya normal for that night or that day, 'di ba? Holiday. Hindi siya talaga enough. Ayun. Ano naman, in terms of that, for the gastusin, to manage my bills kasi, meron talaga akong notion. Kailangan kong gumawa, before pa pumasok yung sahod ko, kailangan ko gumawa ng expenses or yung parang budgeting ko. Kasi, kapag, kunwari, on a normal month, mahirap kasi kapag winidraw or kasi hindi na ako nagwi-withdraw, nagka-card na lang ako kasi nga. So in short, isa siyang financially stable person. No! Kung titignan niyo yung SOA ko. Nakikita din namin. And no. Ako pa lang so worried. Pero ayun, ang hirap kasi, lalo na, since nung pa lang naman before pa lang na nag-start ako magkaroon ng allowance, nagbabudget na ako. Pero this time, own money mo na kasi. Tapos, first time natin na holiday as working adults na, diba? Kumbaga parang, ang hirap na niya kasi, yung before, hindi naman sa sinasabi ko mag-expect yung parents or yung family members natin. Pero kasi, coming from someone na nagwo-work na, so may sarili ng pera, diba? True. Parang gusto mo rin bigyan ng something yung parents mo or yung loved one mo ng... Hindi ka naman fino-force, pero Oo. it's more of coming from love na it's time na rin. So, kailangan kasama siya sa budget. Pero, yun nga, yung kaninang na-mention ni Rian, yung sa 500 na handaan or yung dun sa Noche Buena. Kung iba-budget kasi natin yung 500 for a meal na dapat for a celebration, parang hindi talaga siya enough. Kasi, imaginein mo, kung minimum wage worker ka, tapos ina-expect mo talaga yung Christmas kasi celebration nga siya. Parang underwhelming na yun yung kakainin mo. Dapat kailangan merong something na mag-uplift ng spirits ng everyone kapag Pasko. Hindi lang naman dahil sa gifts yun, kundi sa ikakain niya rin as a family. Tapos, ayun, papasok nga rin yung first Christmas party natin dito sa office as a working employee na nga. Dagdag din yan, syempre, dun sa mga gastusin. Kasi, syempre, ayaw mo naman bigyan yung coworker mo ng something na hindi mo pinlano or hindi man lang in-effortan. Syempre, kasama din yun sa, pagmamanage ng bills ngayong December. Ayun. Ako sa pagmamanage, actually hindi ako nagmamanage ng bills ko eh. Kasi ako yung type of person na pag may gusto ko bilhin ko na siya. Kaya ako yung mahirap tanungin ko anong gusto ko sa birthday ko kasi hindi ko alam yung sasagot kasi it's either nabili ko na siya or hindi ko siya binili kasi hindi ko na siya gusto. So, ganun ako. Ewan ko, toxic trait ko siya. And gusto ko lang din isabihin na yung birthday ko, dulo siya ng taon. So, kung may nakaka-experience din sa inyo na isa lang yung gift na natatanggap sa Pasko at sa birthday nyo, I feel you guys. And bakit ganito tayo? Ba't ganito yung buhay natin? Anyway, about sa budgeting, actually, same rin. Kasi yung sa family ko kasi parang ang dami kong gusto. Kasi yung mom ko, birthday niya, Pasko eh. So gusto ko talaga siyang, ewan ko, parehas kami. Parehas kaming malas sa buhay. Joke lang. Pero yung mom ko kasi parang gusto ko mag-give back sa kanya, pati sa mga kuya ko kasi sila yung nang spoil sa akin. So ang hirap mag-budget. Hindi ko alam, parang wala lang matitira sa akin. Pero okay lang, at least happy yung mga tao sa paligid ko. Selfless naman. Selfless ako. Isang buwan lang naman. Give ko na yun. Next month, selfish na ulit. Disclaimer, selfish January, babalik na yung totoo ako. So ako, about sa 500 peso Noche Buena, ang take ko dyan, nakakalungkot siya kasi parang nanonormalize na sa Philippines yung poverty. And masyado na tayong ginagamitan ng stigma about resiliency. Mm-hmm. And ang heartbreaking niya kasi parang imbis na ma-address yung poverty, nanonormalize siya. Imbis na may accountability, ninonormalize yung ganito lang tayo. Yung parang ang baba na talaga ng tingin sa atin ng mga tao. Kasi ayun na yung binibigay sa atin eh. So parang for me,
nice yung resilient yung mga Filipinos, but at the same time, may mga dapat na rin na, ay, naging politics. Sorry. Parang, it's enough na. Parang, oo, resilient yung mga Filipinos, pero I think we deserve so much better. So, feel ko yung 500, it's so much less than we deserve. Ayun lang yung takeaway. Add ko lang. Hindi rin kasi magiging resilient ang Filipino kung hindi rin pinaranan sa atin yung ganong type of governance, di ba? Kasi pwede naman tayo maging brave or pwede tayo mamuhay ng normal na hindi talaga naghihirap kung hindi parang naparanas sa atin all throughout these years. Kaya tayo nagkaroon ng resiliency, di ba? Which is dapat mabago na talaga yung tulad nga ng sinabi ni Royce. Yes. About sa 500 sa Noche Buena, sa akin sobrang kulang talaga. Parang kulang pa yun sa pangbayad ko sa Shopee. Sobra. Parang wala pa sa kalahati ng binabayaran ko. Pero yun, parang sobrang, parang isang beses, sa isang taon ka lang mag-enjoy ng ganun. Ba't 500 lang? Parang sobrang kuripot naman kung ganun lang. Pero yun, hindi talaga. Hindi kaya. Tsaka bakit ba nag-start agad 500? Sino ba nagpaano niyan? Oo, tama bakit? na. Ayun yung... Tama. So, moving on. Anyway. Moving on tayo, since na-mention ko nga yung about budgeting, and na-mention mo rin yung first Christmas party, ano yung expectations nyo? And mention nyo about sa kung paano nyo iba-budget. Na-mention na ni Kine kung paano nyo na hinahandle. Kasi ako na-overwhelm ako, biglang ang dami kong bibigyan ng regalo. Magbe-birthday din ho ako, no? So parang ang daming listahan na kailangan mong pagbigyan. Pero at the same time, for me, ito, personal opinion ko, yung holiday rush, yung traffic, nakakainis siya, pero at the same time, ang comforting niya, ewan ko, ako lang ba yun? Kaya pala nakatulog kayo sa Manayan. Oo, grabe. Backstory, kahapon, hindi mo pa alam to, kahapon guys, kasi nabiyahe kami from Laguna. So, yung dulo nung, nadaan siya sa Ayala Ave, doon kami nababa. Yung dulo, 1 Ayala. Nagising kami, nasa 1 Ayala na kami. Nag-angkas kami papunta sa office. So, sobrang comforting. Sobrang comforting niya. Anyway, pero hindi naman siya comforting in a way na hindi ko na sinasabi na problem siya, problem yung traffic. Of course, problem siya, pero yung the fact na parang, bawa sa budgeting, in a way, good problem siya kasi ikaw may binabudget ka. So, syempre, case-to-case basis siya. So, parang once a month, every December mo lang siya may experience. And ang saya sa feeling pala, kahit papano, kahit ako na yung gagastos, ang sarap sa feeling na ako na yung magbibigay. So, kayo, ano yung parang expectations nyo ngayon na Christmas party? Kasi kami, hindi pa kami nagki-Christmas party, guys. Christmas party sa work or as a family? Sa work muna. Kahit sa work muna. Sa work, expectation ko, siguro maranasan talaga yung employee ka, pero that day, you're one of the family. Alam mo yun? Kasi, all throughout these years, diba, tayo? Student or teens na laging sa family nagki-Christmas party or sa friends, ganyan. Pero this time, sa sarili nating industry, tayo magki-Christmas party and with new people na we've met sa work natin. So, I think, ayun yung in-expect ko na hindi natin ma-feel na work yung people na kasama natin during that day at family siya. Ganun. Ayun. Ako, expectations ko sa Christmas party. Sana marami ako mapanulunan. Ngayon pala magpapakilala na ako. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo, chanan. Joke. Pero ayun, gusto ko kasi ng something na mauuwi. Hindi naman like parang monetary na reason. Kumbaga parang ang sarap nga sa feeling ng eto galing to sa work ko, ganon. Na hindi galing sa family, hindi galing sa friends. Kumbaga dito sa mga nakakasama namin everyday sa office. And sana nga maging masaya din since first nga namin na Christmas party to. And ayun lang, kayo. Expectation ko sa Christmas party, mahirapan ako umuwi. Kasi dala ko na yung TV eh.
O kaya yung aircon. Maali na lang sa dalawa. Pero yun, pero expectation ko naman masaya. Since yung mga kasama din naman natin dito, parang family na talaga yung turingan. Family na, family na. Family Pero- is love. Love, joy, hope. Ako, expectations ko. Ewan ko, na-excite ako. Parang feeling ko bata ulit ako na a-attend ng mga party-party. Kasi yung... Kasama mo mama mo nung isinama ko. Sasama ko talaga yung nanay ko. Para may more chances of winning. Maawa kayo kasama ko nanay ko. Tapos parang sobrang iba pa yung mga... Although, syempre, kilala ko naman na sila from before pa. Pero yung first time mong makaka-celebrate ng holiday, yung ibang tao na ngayong year mo lang din na-meet. Nakilala. So, parang ang meaningful niya. Tapos, ewan ko, nakaka-excite. I love holidays. Kayo ba? I love holidays din. Iba talaga yung holiday spirit. So- Actually, ito si holiday spirit. Hello. High spirit. Di ba sa kanya, Mek? Oo, joke. Baka man. Pa-jinx tayo. So, ayun. Usapang Christmas party na rin naman. Siyempre, iconic sa mga family family nyo. na. Ano yung meron ba kayong mga universal experience? Yung feeling nyo, yung universal experience niya. Number 1, yung mga tita nyo nang babody shame at nagtatanong kung may boyfriend na kayo. Universal experience yan, alam ko. Danas na danas ko yan. Kayo, bukod sa mga universal experiences, ano yung nilulook forward nyo na gawin with your family? Ako, besides dun sa later ko na share yung sa expectations ko or gustong gawin. Siguro yung universal experience ko. Hindi siya Christmas kung walang mag-aaway eh. Totoo. Yung Bakit sa Pasko pa kayo nag-away? Bakit sa Pasko pa yung major away yun? Bakit hindi nung wala pa yung ibang tao? Yung biglang nagka-unwrap ka lang ng gifts. Tapos mamaya nagsisigawan na yung tito mo or yung lola mo, ganun. Pero dahil nagbubukas ka ng gift, wala kang pake sa Oo, background. wala kang pake. Pero syempre yung tenga mo nandun. Ayun yung universal experience ko. Pero yung ina-expect ko this Christmas, gusto ko sana ng yung katulad nga kanina ng shinare ko din, yung giving back na nga din sa family ko. Kasi iba yung experience nung childhood natin na like we're receiving the gifts eh. So basically parang another new experience din sa atin to as young adults. So ayun, yun yung gusto kong ma-feel naman this Pasko. Ikaw? Ako bago pa nagpasko, na-treat ko na talaga family ko as in, like ilang beses na for the past months. And then, nabibilan ko na sila ng, although nabibilan naman nila yung sarili nila, pero iba yung ako yung mismo nakakabili sa kanila. 'Di ba? Tapos, alam mo yun, yung huli kong tinreat sila. Diyos ko, 5-star daw yung rate. Hindi. Shoutout lang dun sa restaurant na yun. Hindi ko papangalanan. Pero Diyos ko, stress ko talaga dun. Ang mahal pa naman. Yung alam mo, ikaw na kasi ngayon yung nagastos. Oo, ramdam so mo na parang yung alam ko na pala yung frustration ng mama ko nung pag nagpapa-reserve siya at galit siya. Ngayon ako na nakakaranas at danas na talaga. So, yun lang, mamili kayo ng tama ng restaurant. Ako, looking forward ako sa Christmas with family. Actually, wala. Joke. Parang kasi ngayon, meron akong bagong cat. So, first Christmas ko kasama siya. With my family, of course. So, yun, nilook forward ko yun. And also, universal experience. Na-experience nyo ba yung pag magfa-family photo kayo, nakakailang takes kayo? Grabe yan, lagi may isang nakapikit. Bakit ngayon ka papipikit? Parang 25 takes, di pa rin tapos. Tapos, na-experience nyo yung di ba may handa kayo? So, di ba may ibang handa na nasa ref pa? Yung kailangan ilabas lahat para sa picture. Grabe, totoo Akala mo naman i-zoom in ng mga tao yung Totoo yan, lamesa. totoo Hindi yan. naman. Wala naman silang pakialam. Pero ganun yung family ko. And I love that. Parang kasi, kaya nila nilalabas lahat. The more na maraming handa, the more na mas merrier yung Pasko. Ganun Ganun ba kasi yun? lola ko eh. Like, alam mo yung kunwari, yung mango float, hindi pa matigas. Nakalagay lang sa ref. So, ayun. Alam mo yun, every year talaga, magugulat na lang ako. Meron na namang pamilyang dadating. Tapos, magugulat ka na lang, kailangan ko makipag-bless. Na lola ko pala yun. O di kaya pinsan ko pala yun na ngayon lang nagparamdam. Alam mo yung hindi ka pa ayos, tawagin ka ng nanay mo para bumaba, para magpakita dun sa Ay, bago oo. yan.
Wait lang mamaya pa tayo magkasama. Kaya Pinipilit nga. ka lang bumaba. Diyos ko, 100 tayo dito. Ako mukhang dugyot. Tapos eto di naman sa pangaano, pero alam mo yung lagi may naiyak din na baby. As in that day na malala Hindi. Bukod sa naiyak, meron pa yung pagbukas mo ng kwarto mo, may makikita kang tulog na baby. Uy, Parang, kanino to? Pero alam nyo, yung baby na tulog na yun sa kwarto, alam nyo, ayun yung tagaligtas ko sa mga awayan. Kasi pag may nag-aaway, doon ako sa may aircon at doon ang comforting talaga. Tahimik kasi. Oo, tahimik yung, alam, lahat sila tulog so hindi i-istorbo yung mga nag-aaway doon. So doon ka magtatago. so parang universal experience yung kwarto mo nagiging kwarto ng lahat. Oo. Magugulat ka na lang may natutulog doon. Either laseng, natutulog lang, or bata. Ayun O lang. di kaya lolo na kulang na sa tulog. Diba? Sorry sa mga lolo pero alam kong kulang kayo sa tulog. Ako naisip lang sa kapag yung naisip kong mareregaluhan ko na yung mga pamangkin ko. Ako lang na may mga pamangkin sa inyo, no? Ayun, apat na yung pamangkin ko. Apat na yung pamangkin ko, tig-isang regalo na lang kayo. Para isa na din yung akin. Wow. Pero ayun, parang nakaka-excite naman. Kasi parang ngayon lang din ako nagko-work na ngayong Pasko. Parang kaya ko na sila bigyan isa-isa. Hindi yung parang may sama pa ng loob pag nagbibigay ako sana kasi wala din ng pera. Na parang kailangan ko pa rin magbigay. Pero ayun, masaya. Yung ibibigay mo na nga sana sa kanya para sa yun na lang sana, di ba? Pero hanggang ngayon may sama na loob pa rin. Diyos ko, ba't ko binigay yun? 500 din yun. Diyos ko, alam mo yung pag magbibigay ka regalo, nasa isip mo yung presyo nun. Oo. Ala, grabe, natanggap niyo na yung 600. Nasira agad. Grabe. Pandagdag ko rin yun sa Shopee Pay. Tama. So, yun. Ending this here, may gusto lang ako itanong sa inyo. So, ano yung isang bagay na na-appreciate nyo ngayon as a young adult? Ako, talaga, this year feeling ko talaga nag-iba talaga yung, personality ko or the way I view things in general. Tapos, tsaka ako mismo, this year, sobrang na-appreciate ko talaga yung mundane days. Even yung walang ginagawa, sobrang na-appreciate ko talaga yun. Yung simplistic way of living. Sobrang na-appreciate ko talaga yun. Even though, na minsan, here and there, nagala ako. Pero, iba yung, alam mo yung, let's say, for example, may break tayo. Tapos, hangout lang tayo sa labas, ganyan, for an hour. Tapos, alam mo yung, people walking lang, makikita mo ganyan. Parang nagkakaroon ako ng, ng sunder. Brent Fayas. Sunder na lang, big word Pero yun nga, yung mundane days of life, ayun yung na-appreciate ko talaga these days. For me. These days lang. Paano pag the other day? Oh, edi, bahala. Tinamag na mag-explain. Tapos na ako mag-explain, di ba? Ako, na-appreciate ko yung personally, yung Akala ko person si Rian. yung tawag dito, yung na-accept ko na yung parang hindi naman every year, pero na-accept ko na sa sarili ko yung every time na siguro pag nag-grow up or parang there's a time period talaga na nagkakaroon ako ng experiences na bago, nag-evolve ako or something. Pokemon. Kinosaurus. From kin to Kinosaurus. Pero ayun, before kasi parang change is a bad thing na parang iba na siya, hindi na parang hindi, it's not a good thing ba pag nagbabago. Pero ngayon kasi na-appreciate ko na siya kasi every aspect of our lives kasi nagkakaroon talaga ng changes yung bawat isa. Like, in relationships, in friendships, or even sa sarili mo, na nagkaroon ako ng peace with that, na every time na, malay mo sa 30s ko, diba, a new person na naman ako, or something like that. Na, hindi siya bad thing, pero it's a good thing din na appreciated ko yung lahat ng versions ko ng sarili ko. And I thank you. Sabi nga nila, the only constant in this world is mali. Mali ko. Kinagat mo naman. Go, Alfie. Sa akin na-appreciate.
Take 2. Sa akin, na-appreciate ko ngayon. Iba pa rin. Basta yun, as an adult, siguro yung time. Kasi, lalo ngayon na may work na, parang, ang sarap sa feeling na, parang wala kang ginagawa. Ala, ikaw lang. Ikaw lang. Ano ginagawa? Marami akong ginagawa. Yung boss mo, nakita mo yun. Siyempre, yung wala kang iniisip, gagawin, ganun. Can you expound more than... Hindi, huwag na natin Can you give me more? Bakit wala akong ginagawa? Labas kami dyan. As a translator ni Azzy, feel ko yung sinasabi niya kapag may mga down days kami. For example, rest day. Kasi parang siya, ang bilis niya ma-overwhelm knowing her. Siya kasi parang ang bilis niya mapagod. So pag may mga days na, halimbawa, Sunday, parang gusto niya all out na nasusulit niya yung araw na yun. Oh, nasasabi ko ba na ayos? Tama. So for me naman, ang isa sa bagay na na-appreciate ko ngayon, yung mga gamit ko tsaka yung pera. Kasi ako, growing up, provided ako ng family ko. So, syempre ngayon, parang kailangan budgeted na ako, ganun. So, yung mga bagay na bigay pa sa akin ng family ko, halimbawa, yung phone ko, yung laptop ko, sobrang inaalagaan ko na siya ngayon. Dati makikita niyo yung mga gamit ko, pakalat-kalat na lang. Ngayon, parang ayoko na pakalat-kalat na lang siya kasi ayoko nang bumili ng bago. Also, yung ina-appreciate ko ngayon, same din sa time, siguro yung pagsuslow down ko. Kasi ako yung type of person na mabilis din ma-overwhelm in a way na nape-pressure ako. Mabilis ako ma-pressure. Parang feeling ko kapag may gumagalaw, kailangan ako rin. Nagalaw ka. Oo, nagalaw din ako. Ngayon parang feeling ko, parang Ba't di ka nagalaw? wala lang akong paki sa'yo eh. Di ba nga daw ni Constantine? Parang kasi ngayon, parang na-realize ko sa sarili ko na iba, kahit pa sabay-sabay kami. Ano raw? Basta na-appreciate ko ngayon yung understanding na hindi kami same ng page lagi. Ng mga tao sa paligid ko, ng family ko, and that's okay. Na-realize ko na parang I have my own time. Hawak ko yung sarili kong pace. So, in a way, parang na-realize ko na dapat mas ma-appreciate ko siya. Kasi feeling ko may mga moments before na na-take for granted ko kasi nagmamadali ako masyado. Ito yung face mo. So, sabi mo, Hawak mo yun. Ayun o. Grabe na naman yun. grabe yung joke niya. Cut out ko yun. Part 2 na naman siya. So far, I think, okay na naman yung mga nasabi natin sa loobin natin for this episode. And I think we could wrap up na naman, di ba? Of course. Meron pa ba kayong mga ending Siguro opinions? magandang ending natin, New Year's resolution. Short New Year's resolution, Short isa-isa. New Year's resolution. Ako, hindi lang to for next year, di ba? Siguro for the next years na as an young adult na rin and papasok na talaga in a work life. For me, ang resolution ko is maging consistent sa pag-create. Kasi as a creative talaga, ayokong mawala yung spark ko sa pag-create. Kasi yung pag-create ko na yun, ayun din yung magli-lead sa akin in a better living and in a better life as a creative nga. Ayun. Create lang, guys. Create. Kahit pangit pa yan or good, gusto ko talaga mag-create lang ako for the next years. Ayun. Kayo? Cool. Ako muna. For me, New Year's resolution ko, not entirely for the next year, pero the future years then, is to have acceptance din sa sarili ko as someone na laging nagiging, ang tawag dito, nagagalit sa sarili over something na hindi naman dapat kinakagalit. Kasi normal things din naman siya na at some point magkakamali ka and hindi mo rin alam yung ginagawa mo. Ang gusto ko lang sa sarili ko is maging, anong tawag doon sa word na yun? Soft? Or like, in a way ba na hindi mo masyadong binibigyan ng stress yung sarili mo over something na hindi mo naman kontrolado.
Basta ayun, nakalimutan ko yung bird. Pero maging at peace with myself. Yun, short na yun Ito rin, short. Sa akin, New Year's, Short na. Short nga. Short na. Ay, Period. New Year New Year resolution ko, next year lang. Kasi next year, mababago din yan. mababago na naman eh. Hindi, iniisip ko kasi magkapayat. Grabe kasi parang sa na daw na ako ngayon. Hindi na Hindi ako. natin Parang kaya naisip ko yan. yung mga dati kong picture, ganun. Nakakalungkot. May prime era. Ayun lang. Sobrang lalim nung sayo, no? Ayun muna. So, ito nga pa rin 10 years old self. Ganito yung picture. Ako, New Year's resolution ko to stay grounded. Kasi feeling ko minsan may mga moments na overwhelm ako na parang nakakalimutan ko ng alagaan yung sarili ko. And nakakalimutan ko yung sarili kong mindset na parang masyado na ako sumasabay sa ibang tao na wala, parang natitake for granted ko na yung sarili ko. And gusto kong, I wish na mas makontrol ko na yung emotions ko the following years. Yun yung pinaka-New Year's resolution ko. And also, mag-spend pa ng time with my family. Dahil na-realize ko, nagiging busy na ako masyado. So, hindi ako masyado nakaka-uwi sa amin. So, yun. Ayun lang naman. I'm gonna cry no. Kari. So, ayun guys, that's it for our today's episode for Social Connection, and we'll see you the next episode. Bye!